Ang bawat tao ay dumadaan sa tinatawag na pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, at sa aking karanasan, ito ay dumating sa panahong akala ko ay nasa rurok na ako ng tagumpay. Noon, puno ako ng pangarap, determinasyon, at kumpiyansa sa sarili. Akala ko ay sapat na ang aking mga pagsusumikap upang makamit ang mga pangarap ko sa buhay, ngunit isang araw ay gumuho ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Nawalan ako ng trabaho, nasira ang relasyon ko sa pamilya at sa taong pinakamamahal ko, at sa isang iglap ay naramdaman kong parang wala ng saysay ang bawat paggising ko sa umaga. Sa bawat pagdilat ng aking mata, ang una kong tanong ay, bakit pa ako nabubuhay? Unti-unti akong nilamon ng depresyon, at ang dating sigla ko sa buhay ay napalitan ng matinding kalungkutan at kawalan ng direksyon. Ang mga dating simpleng gawain gaya ng pagkain, pagligo, at pakikipag-usap ay tila naging mabigat na responsibilidad. Lahat ng mga plano kong magtagumpay ay tila naglaho sa hangin. Hindi ko inakalang darating ako sa puntong iyon, isang puntong tila ako ay walang halaga at hindi na kayang bumangon. Nagsimulang lumalim ang gabi sa loob ng aking isipan, parang nawala ng liwanag ang mundo. Sa kabila ng lahat ng ito, pilit kong inaalala ang masasayang alaala noong bata pa ako, kung paano ako pinangarap ng mga magulang ko, kung gaano karaming sakripisyo ang ginawa nila para sa akin, at kung gaano karaming tao ang naniwala sa kakayahan ko. Ngunit sa kabila ng mga paalalang ito, tila hindi sapat ang alaala para hilahin ako pabalik sa liwanag. Isang araw, habang nakaupo ako sa sulok ng aking kwarto, basang-basa ng luha ang aking mga pisngi, tinanong ko ang sarili ko, ito na ba ang katapusan ng kwento ko? Sa sandaling iyon, isang maliit ngunit matibay na tinig ang bumulong sa akin, hindi. Hindi pa dito nagtatapos. Mula sa tinig na iyon, nagsimula ang munting pag-asa. Doon nagsimula ang mabagal ngunit matatag kong paglalakad palabas sa dilim. Nang maisip ko na hindi pa tapos ang aking kwento, unti-unti akong nagsimulang gumalaw muli. Hindi ko agad na ibalik ang dating lakas at sigla, ngunit pinilit kong gawin ang mga maliliit na bagay na dati kong hindi na pinapansin, ang tumayo mula sa kama, ang kumain kahit walang gana, ang maligo kahit pagod, at higit sa lahat, ang lumabas ng bahay kahit na ang pakiramdam ko ay parang ginugupo ako ng bigat ng mundo. Sa bawat araw na lumilipas, tinuruan ko ang sarili kong maging matyaga, dahil alam kong ang tunay na pagbabago ay hindi instant, hindi parang ilaw na basta mo na lang bubuksan at mawawala ang dilim. Kinailangan kong harapin ang bawat emosyong pilit kong tinatakasan noon, galit, lungkot, hiya, takot. Tinanggap ko ang katotohanang hindi ako perpekto, na nagkamali ako, at nawala akong kontrol sa lahat ng bagay. Ngunit sa pagtanggap ko ng mga kahinaang ito, doon ko natuklasan ang isang bagay na napakahalaga, ang aking pagiging tao. Habang pinapanday ko ang sarili ko, sinimulan kong magsulat sa isang lumang notebook ng lahat ng nararamdaman ko. Minsan puro mura, puro tanong, puro iyak sa pamamagitan ng tinta. Ngunit sa pagsusulat na yon, parang unti-unting nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Napagtanto ko rin na ang pagiging bukas sa sarili ko ang unang hakbang upang tuluyang makabangon. Kasabay ng mga hakbang na iyon ay ang pagsisimula kong makipag-ugnayan muli sa mga taong minsang tinanggihan ko sa kasagsagan ng aking pagkalugmok. Isa na rito ang matalik kong kaibigan noong kolehiyo na tahimik lamang ngunit laging handang makinig. Hindi ko inasahan na pagkatapos ng ilang taon ng katahimikan, ay buong-buo pa rin ang pagtanggap niya sa akin. Sa mga pag-uusap naming puno ng pagninilay, natutunan kong muling magtiwala, una sa ibang tao, at pangalawa sa sarili ko. Tinuruan niya akong tumingin sa salamin hindi para makita kung gaano ako nasira, kundi para makita ang kakayahang bumangon sa kabila ng pagkasira. Mula roon, nagbukas na rin ang iba pang koneksyon, mga dating kaibigan, kaklase, at maging ilang miyembro ng pamilya na akala ko ay tuluyan ng lumayo. Hindi naging madali ang pagtanggap sa mga sugat ng kahapon, ngunit sa bawat pag-uusap at paghingi ng tawad, tila naghilom ang ilan sa mga sugat na yon.
Sa tulong ng ibang tao, muling nabuo ang tiwala ko sa mundong minsang itinakwil ko. Doon ko rin nakita na hindi ako nag-iisa sa laban, at ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahinaan, kundi lakas. Naging malaking bahagi rin ng aking pagbabangon ang pagyakap ko sa pananampalataya. Hindi ako relihiyosong tao noon, ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, natutunan kong magdasal, hindi dahil may hinihiling ako, kundi dahil kailangan kong makipag-usap sa isang puwersang mas malawak sa akin. Sa bawat panalangin ko, unti-unti kong nabuksan ang puso ko sa posibilidad ng pag-asa. Hindi agad-agad binago ng pananampalataya ang buhay ko, ngunit binigyan ito ng direksyon ang mga hakbang ko. Natutunan kong magpasalamat kahit sa maliliit na bagay, isang mainit na tasa ng kape, isang mensahe mula sa kaibigan, isang araw na walang luha. Naging sandigan ko ang pananampalataya, hindi bilang pananggalang sa sakit, kundi bilang ilaw na nagtuturo kung saan ako dapat tumungo. Nagsimula rin akong magbasa ng mga aklat na nagbibigay inspirasyon tungkol sa stoicism, pagmumuni-muni, at muling pagtatayo ng sarili mula sa mga guho. Ang mga aral mula rito ang naging pundasyon ng bago kong paniniwala sa buhay, na ang paghihirap ay bahagi ng paglago, at ang sakit ay maaaring maging simula ng paghilom. Habang lumilipas ang mga buwan, natuto akong bumalik sa mga pangarap ko, ngunit ngayon ay dala-dala ko na ang mga sugat ng nakaraan bilang paalala at inspirasyon. Nag-aral akong muli, hindi sa paaralan, kundi sa buhay mismo. Tinuruan ko ang sarili kong mag-budget, magplano ng direksyon, at higit sa lahat, magdesisyon batay sa tunay kong kagustuhan, hindi sa dikta ng lipunan. Nagsimula akong maghanap ng trabaho, kahit pamaliit lamang ang kita. Para sa akin, ang mahalaga ay ang muling pagkakaroon ng layunin. Sa bawat araw na may ginagawa akong makabuluhan, kahit gaano kaliit, mas lalo akong tumitibay. Hindi ko na sinusukat ang tagumpay sa laki ng kita, kundi sa dami ng araw na napili kong lumaban imbes na sumuko. At sa mga araw na yon, natutunan kong pahalagahan ang progreso kaysa perpeksyon. Dahil minsan, ang pagtayo mula sa kama ay isa ng panalo. Ang pagngiti sa sarili sa salamin ay isa ng tagumpay. At ang pagpapatuloy, kahit walang kasiguruhan, ay isa ng himala. Hindi rin nawala ang mga araw ng pangungulila, ngunit ngayon ay alam ko na kung paano ito hawakan. Hinaharap ko ito hindi sa pamamagitan ng pagtanggi, kundi sa pagyakap. Sa bawat lungkot na bumabalik, sinasabi ko sa sarili ko, dumaan ka na rito, at nalampasan mo ito. Sa ganitong paraan, naging kakampi ko ang sakit, hindi kaaway. Pinili kong gawing gasolina ang dating apoy na sumunog sa akin. Sa halip na matakot sa muling pagkadapa, mas pinili kong maging matatag sa posibilidad ng pagbagsak. At kung sakali mang bumagsak akong muli, alam ko na kung paano bumangon. Sa wakas, natutunan kong mahalin ang sarili ko, hindi ang bersyong perpekto at matagumpay, kundi ang bersyong sugatan, nagkamali, at patuloy pa ring lumalaban. Sa pagmamahal na yon nagsimula ang tunay na kalayaan ko mula sa madilim na yugtong minsan kong tinuluyan. Ngayong nakalampas na ako sa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay, isa lamang ang malinaw sa akin, ang pagbangon ay hindi isang kwento ng biglaang tagumpay, kundi kwento ng araw-araw na pagpili. Pinipili kong magpatawad, pinipili kong magpakatatag, pinipili kong magpatuloy. At sa pagpili kong iyon, nabuo ko ang panibagong pagkatao, mas totoo, mas malalim, at mas may malasakit. Hindi ko kailanman makakalimutan ang mga gabi ng pag-iyak, ang mga araw ng pagkabalisa, at ang mga sandaling halos sumuko na ako. Ngunit sa halip na ikahiya ito, dala-dala ko ito ngayon bilang patunay ng aking lakas. Ako ay bunga ng sarili kong laban. At kung may pagkakataon akong tumulong sa iba, sa mga taong kasalukuyang nasa dilim pa, hindi ako magdadalawang isip. Sapagkat alam ko kung gaano kahalaga ang isang kamay na aabot, isang boses na magpapaalala, at isang kwento na magsisilbing liwanag. Ang kwentong ito ay hindi lamang akin, kundi atin.
At sa bawat kwento ng pagbabangon, may pag-asa para sa mas maliwanag na bukas.